let's say yung foreground niya is yellow. Sige, check tayo yung medyo pink, pa-dark na kulay. Ayan. Yellow. Yung itong kulay na ganito. Or actually, pagdating naman sa kulay is nasa ano nyo yun. Pero since para lumabas kasi yung apoy at nagbe-blend yung kulay, so mas maganda yung medyo hindi lumalayo yung kulay doon sa apoy. Okay, then click OK. So may kulay na tayo sa foreground. Ngayon, background naman yung papalitan natin. Yung medyo darker naman siya. Ito yung pipiliin ko. Na parang may pagka-red siya. Then okay. Yung sa ilalim ang tandaan po, ito yung foreground, ito po yung background. Foreground and background pa rin yan. Medyo nagkakalituhan tayo. gradient Gamitin yung tool. gradient tool. At makikita nyo dito, ito yung kulay na ikukulay natin dito sa text. Okay na. Pare-pareho na tayo. Mode to normal, opacity 100. Then naka-uncheck yung reverse. Para po nasusundan nyo, kung ano po yung nandito sa option bar is dapat pare-pareho tayo. Pag nag-click kayo ng isang tool, dito po sa option bar is dapat titingnan nyo na nagkakapare-pareho tayo. Ito sa baba. Sa baba, papunta doon sa taas. Oh. Nagkulay na? Pero iba yung cursor ko. Bakit na? Ay, Yung cursor is below sir. Bilog yung cursor. hindi kasi naglalabas, nakalak yung ano daw, background. Pindutin yung caps lock. Alright. Ayun. Magyapon eh. Gradient tool yung piliin. Hindi yan. Hindi. Tingnan mo. Tinuturuan ka nga. Oo nga sir. Ayun Yun nga sir sir. eh. Hindi itong lock na yan ang gagamitin. Hindi itong lock na yan. Hindi Caps isa lock, yan. di ba sir? Itong lock ng Yan. yung isang lock lang yan. Dati gumawa kayo ng Merong mga error. Kasi tingnan mo naman yung in-introduce sa inyo ni Sir J yung mga text. Hindi siya nakarasterize. So para mas maganda yung text, para gumanda, is gagamitan natin ng mga Kailangan wala blending. siyang background eh. Tingnan mo yung ginawa niya. Sura niya walang Be-blend natin yung kulay para yung inner shadow, outer shadow lumabas. Hindi mo siya dinuplicate. Right click, Sir, hindi mo kayo. then blending options. Right click, blending option. Okay na? Okay na sir. Right click sa layer. Ah. Blending option. Yung pwede natin gamitan ng drop shadow. Drop shadow. Now, para lumabas yan, is double click natin itong drop shadow na to. At pwede nating baguhin yung kulay. Ito yung kulay niya.
gusto nating medyo maiba lang yung drop shadow niya, is pwede tayong magpalit. Okay na ba yan? So dapat hindi pa rin nalalayo doon sa color ng text. Size niya, Text mo na. yan. Distance, friend, size, Then palitan natin yung inner shadow. inner shadow, Paano kasi lagi po nibusan ng tubig na. Hindi pa yung pangalan nila din. Ano po? what? Ba't nawala yung gan? Hindi ako paglaruin ng Hmm? I-double click lang yan. Double click. Busan ng tubig sa usok na lamang natin. Balikan mo yun. Balikan mo yun. So dyan yung paglalaroin yung kulay. Bibelin balls. Ginawa ito ko doon. So kung ano yung visible, Go to layer, merge visible. okay na? I-merge natin yung mga layer natin. Isa lang. Pagsasama-samahin natin. Then merge visible. Shift Isa control. na lang. Now, kukopya tayo. Duplicate natin ulit. Control J. Tapos yung active ha. Pili ng taas. Transform, then flip vertical. Pwede transform, flip vertical. Edit, transform, flip vertical. Okay, yung drop down arrow na yan, mag-click po. Kanina po ay gumamit tayo ng overlay para lumabas ng maganda yung file. Ngayon, i-click ulit nyo yan at gagamitan natin ng screen. Screen. Saan siya pumunta sa Doon ulit sa kanang normal. Wow. Nice. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Gagamitan natin ng move tool. Move tool. Nakaganyan na siya, nagkabaliktaran na sila. Tool, show, Then, akyat yan transform. sa taas para. Ibababa nyo siya. Drag pababa. Ibababa. Okay na? Okay na, sir. Dapat nag-ano siya dito. May cap. Kasi di ba parang reflection siya? Parang shadow. Okay, sir. Gagamitan nyo ng move tool. Then yung show transform ay naka-check. Then i-drag nyo mula doon sa taas, pababa. Okay na, sir. Okay na? Marquee tool ang gagamitin natin.
Rectangular marquee tool. Okay? So mula dito sa agwat niya, Background. And Okay. tingin po dito. Mula dyan sa agwat niya, number 9. dyan tayo magsiselect. 9E400. Okay? Okay. Baka hindi pa marunong gumamit ng rectangular selection. Rectangular marquee tool. So ayan. Mayroon na tayong selection. Oh, sir. Masyadong kapito. Simula ito. Okay na? Transform. Transform. Then distort. Nasaan ang transform? Ayun. Click distort. Distort. So by this time, pwede na natin siyang galawin. Tingin po dito. Para maging makatotohanan. Tingin po dito. Dito po sa kanan, idadrag ko siya para maging tabingi. Kailangan hindi siya lalampas dyan sa selection na yan para pantay. Ulan yan. Ano nangyari? Hindi yan. Itin ay Yung foreground white to color natin should be white. At yung white background to color black. should be black. Pagpapalitin natin. White to press D and press X. Kung na bumalik ang white at black.